Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. Kabanata 2701. Sumang-ayon ang mga alagad ng Ryukan Gold Altar. Totoo iyan. Paano posibleng maging mas mahusay ang batang iyon kaysa sa aking master? Swerte siguro na nasuri niya ang problema ni Senior Sister. Donna, huwag kang mapagpaimbabaw. Sa palagay ko nandito ka para sa isang biro, tama ba? Galit na galit si Donna sa mga akusasyong ibinato sa kanya at nanginginig ang kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, nakuha niya ang lakas ng loob at nangangatuwiran kay Alan, Altar. Si Master Alan, kung walang alam si Sandhurst, maaari ba siyang tumpak na mag-diagnose? Problema ni Tina, kung siya lamang ang napaswerte, bakit tumpak na nailahad niya ang hangin? Nervous acupoint at ang yin spirit acupoint. Panipi. Tumayo si Alan doon, walang imak. Hindi niya maitanggi ang sinabi ni Donna. Sa parehong oras, ang mga nakapaligid na alagad ng Ryukan Gold Altar ay tumigil din saway sa kanya. Lahat ng nabanggit ng bata kanina ay nangyari kay Tina. Paano ang tumpak na akma ang paglalarawan kung ito ay isang pagkakataon lamang? Biglang napansin ni Jet si Daryl at laking gulat niya. Sino ang taong ito? Ang awkward sa pakiramdam ni Alan at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Jet. Pinadalhan siya ni Daryl. Sumimangot si Jet. Pagkatapos, tumawa siya ng malakas at sinabi kay Alan, kung makikilala ng maliit na kapatid na ito. Ang kalagayan ni Tina, baka may paraan talaga siya para tulungan siya. Bakit hindi mo? Siya payagan na magbigay ito ay isang pagsubok. Panipi. Ang mukha ni Alan ay mukhang malubha at likas niyang nilabanan ang ideya. Jet, ikaw ba? Banibiro ako. Paano may hahatid ang buhay ng ating alagad na banal na sekta ng Santosa? Isang tagalabas. Mukha namang labis na nahiya ang mukha ni Alan nang sabihin niya iyon. Tumingin siya nahihiya nang sinabi niya iyon. Maaga niyang ipinapalagay na ang bata ay magiging isang walang kakayahan, walang kilalang tao at pinilit si Donna na paalisan siya ilang minuto kanina. Kung nagbago ang kanyang isip at nakuha kay Sandhurst upang gamutin ang kanyang apprentice. Paano niya haharapin ang kanyang mga tao bilang Ryukan Gold Altar Master? Si Tina, na nakahiga doon, ay sinabi ng masakit, ayokong makatipid siya. Tulad ni Alan, tinignan ni Tina ang taong dinala ni Donna sa sekta mula sa ilalim ng kanyang puso. Ngumiti si Jet at sumagot ng walang magawa, ito lang ang magagawa na paraan. Kung hindi, ikaw. Maaaring subukang hilingin sa sect master na iwanan ang kanyang paglilinang sa pag-iisa. Alam mo na. Ang init ng ulo niya. Ang mga kahihinatnan ay maaaring nakakapinsala. Si Alan ay nasa isang dilema dahil tama ang sinabi ni Jet. Sino ang maglakas loob na makagambala ang sect master habang naglilinang siya sa pag-iisa? Bukod dito, iminungkahi din ni Jet na kahit na ang sect master ay maaaring pantay na walang magawa. Kahit nandyan siya. Makalipas ang 10 segundo, nagpa siya si Alan at kumaway kay Daryl, ibigay mo Atri dahil alam mo kung ano ang gagawin. Panipi. Hindi kailanman nais ni Alan na humingi ng tulong sa kanya, ngunit walang ibang paraan. Gagawin ni Tina. Mamatay kung hindi siya nasadyap sa oras. Gayunpaman, si Daryl ay tumayo sa lugar. Altar Master Alan, sa palagay mo ililigtas ko lang siya dahil lang sa sinabi mo sa akin. Ikaw. Sinubukang paalisan ako, Anito, nakatingin kay Alan ng mahinang ngiti. Ang mukha ni Alan ay naging pangit bigla, ngunit nagawa pa rin niyang pisilin ng ngiti. Panipi. Anak na lalaki, sana ay hindi mo alintana kung paano kita nasaktan kanina. Nakasuot siya ng ngiti sa mukha ngunit malamig at malungkot ang pakiramdam sa loob. *6. Ang batang ito ay sabungot. Mas mabuti siyang magbantay. Naisip niya. Pinag-isipan ni Daryl at mukhang atubili.
Dahil ang Altar Master Alan ay taos-pusong nagtatanong. Para sa aking tulong, bibigyan ko ito ng paraan, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Panipi. Ano ito? Tanong ni Alan na nakakunot ang noo. Ang mga alagad ng Ryukan Gold Altar ay nakakunot din ang kanilang mga mata at tinitigan. Si Daryl kasama hindi nasisiyahan. Talagang iniisip ng batang ito na siya ay may isang bagay, ha? Nakagawa na ng kompromiso si Master. Subalit sinusubukan niyang pahirapan ang mga bagay. Nagtataka sila. Napakadali. Kung ililigtas ko si Tina, hihingi siya ng tawad kay Donna sa publiko. Gayun din, sa hinaharap, ang mga tao mula sa Ryukan Gold Altar ay kailangang tretuhin si Donna ng may paggalang at tawagin mo siyang senior sister. Ngumiti si Daryl habang nakatingin sa paligid. Kabanata 2702. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Daryl. Ang mga alagad ng Ryukan Gold Altar ay galit na galit at mukhang inis. Hoy, anak. Ano ang pinagsasabi mo? Gusto mong tawagan natin si Donna, senior sister. Sinabi mo bang gusto mo ng senior sister Tina? Na humingi ng tawad sa kanya. Panipi. Ano ang karapatan mong humiling ng ganyang bagay? Si Jet, na nakatayo sa gilid, ay nakasimangot din habang nakatingin kay Daryl na may interes. Kakaibang ningning ang sumisikat sa kanyang mga mata. Ang batang ito ay ballsy. How dare he talk to Alan like? Yan. Lalo pang nagulat si Donna habang nakatitig ng titig kay Daryl, tulala. Alam niya na ang tagasunod ni Daryl ay may isang malakas na pakiramdam ng hustisya at nang makita niya ang mga tao mula sa Ryukan Gold Altar ay laban sa kanya. Gusto niyang samantalahin ang kalagayan ni Tina upang humingi ng hustisya para sa kanya. Ngunit hindi ba siya masyadong nagtitiwala? Paano kung hindi niya mailigtas si Tina? Kudlit. Naisip niya. Galit na galit si Alan nang ipatawag ang kanyang panloob na lakas at sinaman ng tingin si Daryl, bata. Humihingi ka ng parusang kamatayan. Panipi. Babarilan na sana ni Alan si Daryl. Akala niya ay napakamapagpatawad niya para payagan ang mo yan upang iligtas si Tina. Paano si Daryl brazenly humingi ng higit pa pagkatapos? Kung ano ang binigay. Hindi man lang nagpanik si Daryl sa galit ni Alan. Paimpol siyang ngumiti. Ano? Ang dignidad ng Ryukan Gold Altar ay mas mahalaga kaysa sa buhay ni Tina. Mukhang na ikaw bilang kanyang master ay wala talagang pakialam sa kanyang buhay kung tutuusin. Panipi. Walang imek si Alan. Ngumiti si Jet at pilit na pinamagitan ang sitwasyon. Altar Master Alan, what this little? Ang hiningi ni Kuya ay hindi sobra. Ang 5 mga dambana sa Holy Saint Sect ay nabibilang sa parehong paaralan. Hindi mali para sa iyong alagad na tawagan si Donna, senior sister. Bukod dito, hindi na natin masasawalang bahala ang kalagayan ni Tina. Kailangan natin siyang Sabanjin. Sambit ni Jet habang sumulyap kay Tina. Mahina si Tina at mukhang atubili na tanggapin ang tulong ni Daryl habang nakatingin ito kay Daryl. Paano siya naglakas loob na gumawa ng ganitong kahilingan? Ako ang Ryukan Gold Altar Senior Sister, paano? Pwede bang humingi ng tawad kay Donna? Paano ako mananatili sa sekta pagkatapos ng balitang ito? Kumakalat, na pagnilayan ni Tina, nais na tanggihan ang tulong ni Daryl. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Parehong kanyang master at altar master. Hindi alam ni Jet ang kanyang kalagayan at baka mamatay siya kung hindi siya makakuha ng tulong kaagad. Bukod dito, hindi tumatanggi si Alan, kaya't walang pagpipilian si Tina kundi tanggapin ito. Napangiti si Daryl nang mapansin niyang hindi na sila nagpoprotesta. Dahil wala kang sinasabi, kukunin ko ito bilang isang oo. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Bilasan mo at iligtas mo siya, masungit na sabi ni Alan. Ngumiti si Daryl, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, sinabi niya kay Alan, Altar Master. Alan, masasabi ko lang sa iyo kung paano i-save ang isang tao at gagawin mo ang sinabi.
ko. Naging solemn na siya habang maingat na ipinaliwanag, mangyaring gamitin ang iyong panloob na lakas upang ikalat ang natitirang lason ng enerhiya ng yang sa katawan ni Tina sa kanyang mga meridian, panipi. Sa susunod na ilang minuto, patuloy na ipinaliwanag ni Daryl ang lahat ng mga detalye. Ang kanyang tono ay walang malasakit, ngunit siya ay matatag. Nang matapos na siyang magbigay ng mga tagubilin, tiniklap ni Daryl ang kanyang mga kamay sa likuran niya at tumingin sa kadalian. Okay, Altar Master Alan, maaari kang magsimula ngayon. Ano? Ang mga alagad ng Ryukan Gold Altar ay hindi mapigilan ang kanilang emosyon ngayon na. Gaano ka manggahas na sabihin sa amin ang Altar Master Alan kung ano ang gagawin? Sa palagay ko hindi niya alam ang ginagawa. Kusa niyang pinagawa ito kay Master na makakapagpatawad siya kung nabigo siya. Hindi nagabala si Daryl sa mga ibinato na komento sa kanya. Upang ganap na gamutin at pagalingin si Tina, ang manggagamot ay dapat magkaroon ng malalim na panloob na enerhiya. Dapat kong aminin na ako nga walang mas mahusay kaysa sa Altar Master Alan sa mga tuntunin ng panloob na enerhiya. Panipi. Seryoso ang hitsura niya, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap na may ngiti. Totoo. Ang pagtrato kay Tina. Kinakailangan ng malakas na panloob na enerhiya. Hindi nais ni Daryl na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya siya ay hindi nais na ipakita ang kanyang panloob na enerhiya. Totoo na ang pagpapagamot kay Tina ay nangangailangan ng malakas na panloob na enerhiya. Ayaw ni Daryl upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't ayaw niyang ipakita ang kanyang panloob na enerhiya. Kabanata 2703. Bukod dito, hindi nais ni Daryl na makisali dahil maingat siya sa mga kababaihan, kaya hinayaan niya si Alan na hawakan ito. Nagsuot ng malungkot na ekspresyon si Alan at nagtatampo siya ng galit. Di niya kayang tanggapin na ang isang superior Ryukan Gold Altar Master na tulad ng kanyang sarili ay aatasan sa paligid ng isang batang tagalabas. Gayunpaman, pinagsama niya ang kanyang sarili at hindi maging magagalit. Pinutok niya si Daryl ng isang malamig na sulyap at binalaan, kung hindi gagana ang iyong paraan, hindi ka maglakad palabas dito ng buhay. Pagkatapos, nakaupo si Alan na naka-cross-leg sa likod ni Tina at nagsimulang gamitin ang kanyang panloob na enerhiya sa palayasin ang lason mula sa kanyang katawan gamit ang pamamaraan ni Daryl. Si Alan ay ang Ryukan Gold Altar Master para sa isang kadahilanan, siya ay isang may kakayahang tao. Sa ilalim ni ang patnubay ni Daryl, nagawa niyang paalisan ang yang enerhiya na lason sa katawan ni Tina. Mabilis. Matapos ang kalahating oras, ang mapatlo na phase ni Tina ay nabawi ang isang malusog na balat. Mayroon din siya nakuhang muli ang kanyang lakas at espiritu, na mukhang ibang-iba sa mga patay na estado na siya ay nasa bago. Ang lahat ng naruroon ay namangha nang makita ang matinding pagbabago. Magaling siya lahat ngayon. Ito ay hindi kapanipaniwala. Mukhang gumaling ng tuluyan si Senior Sister. Ang nagtakang si Alan ay dahan-daang tumayo. Naramdaman niya ang yang enerhiya na lason sa kailaliman. Nang larangan ng enerhiya ni Tina ay nawala ng tuluyan. Ano ang pinakagulat niya ay ang pamamaraan ni Daryl na pareho ng ginamit niya upang matulungan si Tina na isama ang halaman ng Coreopsis sa kanyang katawan. Ilang mga menor de edad na detalye lamang ang naiiba at ito ay ang mga menor de edad na detalye na halos pumatay kay Tina. Si Donna, na nakatayo sa malapit, ay nanginginig sa pagkamangha habang pinapanood at hinahangaan. Daryl, iniligtas niya si Tina. Napakadali ng kanyang pamamaraan at ipinaliwanag niya ito. Sa iilan lamang mga pangungusap napakagaling. Kahit na si Alan ang nagligtas, alam ng lahat na walang mga tagubilin ni Daryl, ang malalim na lakas sa loob ni Alan ay makakatulong. Ngumiti si Jet kay Daryl. Kahanga-hanga, napakaganda.
Kapatid, para kang anordinaryong tao, mayroon ka namang napakahusay na kasanayan sa medisina. Inaasahan niyang tumingin kay Daryl. Saan mo natutunan ang mga kasanayang medikal na ito? Ako, nais sabihin ni Daryl na natutunan niya ito mula sa banal na magsasaka ngunit. Mabilis. Nagbago ang kanyang isip at sinabi, nakasalubong ko ang isang medikal na libro at pinag-aaralan ko ito nang malaya ako. Alam ng lahat na si Daryl ay malapit sa banal na magsasaka. Kung nabanggit niya ang banal, ang pangalan ng magsasaka, ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na mailantad. Nakita ko, tumanggaw si Jet nang hindi na nagtanong pa. Ang Wonder Flame Altar Master ay matalino. Nasasabi niya sa isang tingin na si Daryl ay hindi nagsasabi ng totoo at hindi sinubukan na pry ang sikreto sa labas ng Daryl. Ngumiti si Daryl kay Alan. Altar Master Alan, kailangan naming tuparin ang aming salita. Bilang bahagi ng pamayanan ng magsasaka, ngayong gumaling na ang iyong mag-aaral, kailangan mo tuparin ang mga kondisyon, hindi ba? Panipi. Napatingin siya kay Tina nang sinabi niya iyon. Ang mukha ni Alan ay naging pangit na siya ay nasa pagkawala ng mga salita upang tanggihan si Daryl. Sa pagkakataong iyon, ang magandang face ni Tina ay mabilis na nawawalan ng kulay. Mahigpit niyang kinagat ang labi. At tumingin kay Alan na may malungkot na ekspresyon. Nag-aatubili siyang tuparin ang kondisyon na pinagkasunduan ng kanyang master. Kung tumanggi siyang humingi ng paumanhin kay Donna, Alan, mapahiya at ang buong Ryukan Gold Altar ay magiging tawas-stop ng banal na sekta ng santo. Ngunit paano ko haharapin ang mga tao sa hinaharap kung humihingi ako ng paumanhin kay Donna? Naisip niya. Sa wakas, makalipas ang ilang segundo, kinagat ni Tina ang labi at dahan-daang lumakad. Kay Donna. Donna, nagkamali ako noon. Pasensya na, bulong niya. Napakalambing ng kanyang boses na maririnig mo lamang ito kung nakikinig ka ng mabuti. Nakatayo roon si Donna, ramdam na ramdam ang buzzing sensation sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay siya. Sa isang panaginip, si Tina, ang senior sister na Ryukan Gold Altar, ay palaging pinagmamalaki. Hindi makapaniwala si Donna na hihingi siya ng paumanhin ni Tina. Kabanata 2704. Lalo namang nagulat si Donna sa nangyayari pagkatapos nito. Napangisi si Daryl nang mapansin ang kalahating pusong paghingi ng tawad ni Tina. Tina, ayaw mo. Parang sinsero. Paano mo masasabi ang pangalan ni Donna kung humihingi ka ng tawad sa kanya? Dapat tawagin mo siyang senior sister Donna. Panipi. Galit na galit si Tina, ngunit hindi niya ito maitanggi. Ikaw. Pinangasiwaan ni Tina ang kanyang hindi kasiyahan at sinabi kay Donna, senior sister. Donna, I was mali. Napakasungit niya nang sinabi niya ang mga salitang iyon. Hindi niya pinangarap ang isang iyon. Araw ay hihingi siya ng tawad kay Donna. Hindi pa ito sumagi sa kanyang isipan na ang isang tagalabas ay magpapababa sa kanyang kapalaluan. Malambing na sagot ni Donna, Tina, hanggat hindi ka magiging puot sa akin at sa Celestial. Ang wood altar sa hinaharap, hahayaan ko ang anumang nangyari sa nakaraan ay madulas. Mabait ang puso ni Donna at bagaman ang sitwasyon ay isang magandang outlet upang siya ay palabasin. Galit, ayaw niyang mapahiya si Tina dahil kabilang sila sa iisang sekta. Bumantong hininga si Daryl habang akala niya ay napakabait ni Donna. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid ng iba pang mga alagad ng Ryukan Gold Altar sa paligid niya. Iyong. Humingi ng paumanhin si senior sister. Kumusta naman kayo? Ang mga alagad ng Ryukan Gold Altar ay hindi nakatingin sa isa't isa. Ang susunod na segundo, isa sa mga alagad ng Ryukan Gold Altar ang sumalubong kay Donna sa kanya. Magkakapit ang kamay na gumagalang. Senior Sister Donna. Pagkatapos noon, sumunod na ang lahat at binati si Donna ng magkasabay, Senior Ate Donna.
Panipi. Ang mga alagad ng Ryukan Gold Altar na iyon ay labis na naguluhan, ngunit wala sila maaaring gawin tungkol dito. Ang kanilang master ay sumang-ayon sa kondisyon at sa buong Ryukan. Ang Gold Altar ay magiging isang biro kung hindi nila tinupad ang kanilang salita. Tumayo roon si Donna, naguguluhan. Ang kanyang face ay namula-mula sa pagkahiyain at ang kanyang panloob ay nasa isang kalabog. Ang mga alagad ng Ryukan Gold Altar ay palaging mayabang tuwing magkakilala sila Donna, ngunit ngayon ay inilapag na nila ang kanilang dignidad. Hindi pa pumasok sa isipan ni Donna na may mararanasan siya kaya hindi ka panipaniwala. Hindi tumugon si Donna, kaya't tumayo si Daryl, tumingin sa paligid at nagkomento isang ngiti. Iyon ay kung paano mo guys ay address sa kanya sa hinaharap, nakuha ito. Si Tina at ang iba pang mga alagad ng Ryukan Gold Altar ay inis na inis, ngunit naglakas loob sila. Hindi ipakita ito sa kanilang mga mukha. Mahinang tumango sila. Nasiyahan si Daryl at ngumiti kay Donna, tumatakbo ang oras. Mangyaring dalhin ako sa. Tingnan ang Empress, Panipi. Naghihintay si Sarah kay Daryl sa paanan ng bundok, kaya mas mabuti siyang maging mabilis. Tumugon si Donna at aalis na sana kasama si Daryl. Hawakan mo, sumigaw bigla si Alan at hinarang ang daanan ni Daryl. Sinabi mo Daryl. Pinadalhan ka ng mensahe kay Empress Chang'er. Panipi. Mukhang walang pakialam si Alan, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang natuso. Ano ang mensahe? Panipi. Hindi niya kayang pakawalan si Daryl ng ganon kadali. Ginawa lang niyang tanga ang Ryukan Gold Altar. Sumimangot si Daryl, saka ngumiti at sinabing, Altar Master Alan, ay really important. Mga bagay na ipapasa sa emperador. Masasabi ko lang sa kanya kapag nakikita ko siya. Panipi. Alam ni Daryl na sadyang sinusubukan ni Alan na makahanap ng mali sa kanya. Alan ay maghahanap ng paraan upang pigilan siya sa pagpupulong kay Chang'er kahit na ipinaliwanag niya ang malinaw na sitwasyon. Maaaring hindi rin masayang ni Daryl ang kanyang oras at pagsisikap na subukan. Ipaliwanag. Ikaw si Sandhurst, tama. Bagaman nailigtas mo ako, hindi mo makikita ang nakatataas emperor na gusto mo. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung ano ang nangyayari at kaya ng aking master? Ipasa ang mensahe para sa iyo, sabi ni Tina habang papalapit kay Daryl na may isang matuwid na ekspresyon. Tulad ni Alan, tumanggi si Tina na salubungin ni Daryl si Chang'er ayon sa hinahangad niya dahil kay Daryl. Napahiya lang ang buong Ryukan Gold Altar. Sumimangot si Daryl, inis. Kailangan niyang mag-isip ng isang bagay na matalino at mabilis na linlangan. Alan at Tina, bigla, may malakas na ingay na nagmula sa gate ng bundok. O hindi. Pagkatapos, isang alagad ang sumugod, pawis na pawis. Altar Master Alan at Altar Master Jet, maraming tao sa paanan ng bundok. Ipinakikilala ng pinuno ang kanyang sarili. Bilang Zhangju, Kabanata 2705. Ano, pareho namang natigilan sina Jet at Alan. Sino ang hindi nakarinig tungkol kay Zhangju? 1,000 taon na ang nakalilipas. Nabuo niya ang dilaw Turban Rebellion at tumakbo sa buong mundo. Ilang taon na ang nakalilipas, tumulong siya. Yang Jian sa kanilang pananakop na mga ekspedisyon. Sa tulong ni Zhangju, ang Siyam. Halos mahulog ang mga kontinente. Si Zhangju at ang banal na sekta ng Santo ay hindi pa nakikipag-ugnay noon. Bakit niya gagawin? Dalhin ang kanyang tropa sa Holy Saint Sect. Damn it. Nag-alarma si Daryl at hindi nasisiyahan sa balita. *6. Akala ko ay isang hakbang na mas malapit sa pagpupulong kay Chang'er, ngunit ngayon, dumating na si Zhangju bago ako. Nakikita siya. Kudlit. Tumugon si Jet at sinabi sa mga alagad, mabilis. Ingatan ang lahat ng mga alagad ngayon. Panipi. Dagdag pa ni Alan, magpadala ng higit pang mga alagad upang bantayan ang ipinagbabawal na lugar. Walang pinapayagan pumunta doon, lalo na ang mga nasa labas. Panipi. Binaril ni Alan ng tingin si Daryl nang matapos siyang magsalita. Walang nakakaalam kung
Bakit Zhangju? Bumibisita. Para sa kaligtasan ni Empress Chang'er, hindi hinayaan ni Alan na makita ni Daryl si Empress Chang'er. Opo, ang mga alagad ay nagkalat agad pagkatapos makuha ang kanilang mga order. Pinangunahan ni Jet at Alan ang iba pang mga alagad patungo sa pangunahing bulwagan. Nakasimangot si Donna na hindi alam ang gagawin. Pagkatapos, sinabi ni Donna kay Daryl, halika na. Sa palagay ko hindi mo makikita ang Empress para sa pansamantala. Tingnan muna natin kung anong nangyayari doon. Ang seguridad sa ipinagbabawal na lugar ay pinalakas at imposible para sa Donna upang makaraan ang mga bantay na nag-iisa. Mapait na ngumiti si Daryl at tumango. Sinundan niya si Donna at ang iba pa sa pangunahing bulwagan. Pagdating nila sa hall, nandoon din ang ibang altar masters at isang manipis na figure ang tumayo sa gitna ng karamihan ng tao. Ito ay si Diana, ang Celestial Wood Altar Master. Hindi maalis ni Daryl ang tingin kay Diana kahit na handa siya sa pag-iisip sa lubungin mo siya. Si Diana ang nag-iisang babaeng Holy Saint Sect Altar Master. Ang kanyang hitsura at ugali ay maladyosa. Nakasuot siya ng malalim na kulay ube na damit, may maliwanag na mga mata. Puting ngipin at buhok na nagpaganda ng kanyang kagandahan. Nagpalabas siya ng isang matikas na aura. Hindi mapipigilan ng lalaki si Diana nang makita siya. Sa wakas ay binawi ni Daryl ang kanyang tingin matapos ang pagtitig kay Diana ng higit. Sa 10 segundo, napatingin siya sa di kalayuan sa kabaligtaran. Napanganga si Daryl nang makita ang eksena sa kabilang panig. Ang pasukan ng gate ng bundok ay siksik na puno ng mga magsasaka na nakadamit na kaitim na may isang kahanga-hangang kilos. Ang mga nagsasaka ay nasa itaas ng Marshal Saint. Antas at lahat ng mga elite mula sa Endless Sky Organization. Isang lalaki ang tumayo sa harapan ng mga piling tao, nakasuot ng itim na balabal. Siya ay may isang malakas na aura at isang tiwala ng ngiti. Si Zhangju yun. Naabot na niya ang antas ng langit na pag-akyat. Ang mga tao mula sa banal na Saint Sect ay nakaramdam ng isang hindi nakikitang pakiramdam ng presyon nang maramdaman nila ang malakas na aura ni Zhangju. Labis na galit si Daryl nang makita ang kanyang nemesis. Nilap niya ang mga mata kay Zhangju. Nanginginig sa galit. Nais niyang iputok sa kanya ngunit pinigilan ang sarili. Sa susunod na segundo, natigilan si Daryl nang makita ang katabi ni Zhangju. Nakita niya ang madilim at madilim na lalaking nakatayo sa tabi ni Zhangju na eksaktong tumingin. Kagaya ng ginawa niya 3 taon na ang nakakaraan. Natigilan si Daryl. Saan ang impyerno ay nahanap ni Zhangju ang isang tao na kamukhang eksakto sa akin? Siya ay nagtaka. Kabanata 2706. Ang utak ni Daryl ay umuungos, tulala siyang tulala. Kung si Daryl ay walang 3 mga galos sa kanyang mukha, ang lalaking katabi ni Zhangju ay magkakaroon. Magmukhang kamukha niya, para silang kambal. Mahirap sabihin sa totoong Daryl ang peke naman. Habang nagulat si Daryl, ang lahat sa pangunahing bulwagan ay nakadikit ang kanilang mga mata sa pekeng Daryl. Lalo na sina Diana at Donna. Natuwa sila nang makita si Daryl. Sa wakas, tumingin si Zhangju sa paligid at ngumiti, lahat, mangyaring magpatawad ako para sa biglaang pagbisita na ito. Narito kami dahil mayroon kaming isang bagay na mahalaga para sa Empress Chang'er upang makita. Panipi. Nagpalitan ng tingin sina Diana, Alan at ang iba pang mga altar masters. Pagkatapos, humakbang si Alan at sinabi kay Zhangju, ang Empress ay matagal na nakatuon sa paglinang sa pag-iisa at hindi nakasangkot sa makamundong gawain. Bukod, kailangan mo munang makuha ang pag-aproba ng Sect Master upang makita ang Empress. Kami na. Paumanhin na ang aming Sect Master ay kasalukuyang naglilinang sa pag-iisa. Si Zhangju ay may isang pahiwatig ng hindi nasisiyahan sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Alan ng malapitan. Isang kahanga-hangang pamamaraan. Sa paraan ng iyong pagsasalita, hulaan ko ikaw ang Ryukan Gold Altar Master.
Masyadong malakas ang aura ni Zhang Ju at hindi mapigilan ni Alan na huminga ng malalim. Hinawakan niya ang mga kamay niya. Oo ako. Sinamantala ni Zhang Ju si Alan bago niya matapos ang kanyang sinasabi. Dati 3 taon, ang tribo ng Raksasa ay lilito na kalmado, ngunit sa katunayan, lihim sila. Nagpaplano ng isang bagay at hindi pa sila sumuko sa pagsalakay sa siyam mga kontinente. Panipi. Dahan-dahan at tame time na sinabi ni Zhang Ju, bukod dito, maraming mahiwagang puwersa. Ang mayroon. Lumitaw sa ang siyam na kontinente sa mga nakaraang taon na kung saan ay komplikado ang sitwasyon. Sa kasong ito, kailangan namin ng isang kagalang-galang na tao upang mamuno sa siyam mga kontinente at panatilihin ang kapayapaan na tinatamasa natin ngayon. Si Chang'er ay isang perpekto kandidato. Natahimik ang lahat mula sa Holy Saint Sect. Pagkalipas ng ilang segundo, may naalala si Diana at sinabi, The Elysium Gate Secta si Master, Daryl, ay isang bihirang talento din. Makikita ng lahat ang kanyang natitirang lakas. Hindi ba mas makabubuti sa kanya na sakupin ang pamumuno? Sa nasabing iyon, sumulyap si Diana sa pekeng Daryl admiringly. Palaging nakikita ni Diana si Daryl bilang kanyang baguhan, kaya natural, makikita niya iyon. Labis na papuri sa kanya. Hindi niya alam na ang totoong Daryl ay nasa likuran siya at ang nakatayo sa tabi ni Zhang Ju ay peke. Ngumiti si Zhang Ju at ipinaliwanag, tinalakay ko ang bagay na ito sa Sect Master Darby ngunit sa palagay niya ay limitado ang kanyang kakayahan at mahirap na baliketin. Ang ganon. Malaking responsibilidad. Panipi. Sa nasabing iyon, ipinahiwatig ni Zhang Ju ang pekeng Daryl. Ang pekeng Daryl ay kay Zhang Ju. Tagasunod na nagkukubli. Ang kanyang totoong pangalan ay Harold Lionel at siya ang pinaka-Zhang Ju. Pinagkakatiwala ang tagasunod. Nakita niya ang diskarteng paglipat ni Fang Mao sa selda ng bilangguan ng Green Cloud Sect at labis na kinasihan, kaya tinanong niya si Harold na magbihis bilang Daryl at sumama sa kanya sa banal na Saint Sect upang linlanggan si Chang'er. Bagaman wala siyang Fang Mao na 8,000 faces tricks, siya ay isang may kaalaman na tao. Gumawa siya ng peking mask para kay Harold sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsasaliksik, na siyang tumingin sa kanya ng halos eksaktong kapareho ni Daryl. Lumabas si Harold matapos niyang makuha ang pahiwatig. Tumingin muna siya sa paligid at saka sinabi Diana, Salamat, Guro, sa iyong pag-ibig at pagtitiwala. Kahit na nakakuha ako ng reputasyon sa mga nakaraang taon sa The Nine Continents, alam kong limitado ang aking kakayahan. Ako isipin lamang ang Empress Chang'er ang maaaring magpapatatag ng sitwasyon sa The Nine Continents ngayon, may handa ang paghahanda ni Harold bago siya pumunta sa Holy Saint Sect, kaya't alam niya iyon si Daryl ay mag-aaral ni Diana. Si Diana ay nagmumuni-muni pagkatapos niyang narinig ang pekeng Daryl. Lahat ng mula sa Holy Saint Sect na nasa likuran ni Diana ay bamulong, parang ganun ang sitwasyon sa The Nine Continents ay talagang masama. Sa palagay ko, kung hindi narito sina Daryl at Zhang Ju na magkasama upang makita Empress Chang'er. Kabanata 2707 nakasimangot si Daryl habang nakatingin kay Harold. F***, wala akong pakialam kung sino ka. Dapat mong bayaran ang presyo kung maglakas loob kang magpanggap na ako. Kagaya ng pagmumura ni Daryl kay Harold ng palihim sa kanyang puso, ikiling ni Donna ang kanyang ulo. Tumingin kay Daryl at bamulong, kung si Daryl ay nagbabalak na dumating ng personal. Kung bakit? Magpapadala ba siya sa'yo dito ng maaga? Panipi. Si Donna, tulad ng iba pa, ay hindi napansin na ang Daryl, sa tabi ni Zhang Zhao ay pekeng. Naramdaman ni Daryl na walang magawa sa tanong ni Donna. Kung alam niya na magdadala si Zhang Ju. Isang pekeng Daryl, hindi niya itinatago ang kanyang pagkatao. Sa sumunod na segundo, mabilis na umiikot ang isip ni Daryl at bamulong siya kay Donna. Senior Sister Donna, maaari ba tayong pumunta sa isang lugar upang makapag-usap? Sa pamamagitan nito,
tumingin sa paligid si Daryl at hinawakan ang kamay ni Donna. Naglakad sila patungo sa likod ng hall. Si Donna ay medyo lumalaban sa paghawak ni Daryl, ngunit ginawa niya ito. Hindi makalaya nang mapansin niya ang kanyang solemn na pagpapahayag. Ang bawat isa mula sa Holy Saint Sect ay mayroong pansin kay Zhangju at Harold, hindi nila napansin na sina Daryl at Donna ay tahimik na nadulas. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang liblib na sulok sa likod ng hall. Pagkatapos, pinakawalan ni Daryl ang kamay ni Donna at tiningnan siya ng tame time. Senior Sister Donna, sasabihin ko sa iyo sikreto ngunit mangyaring huwag magpanik at sumigaw, okay. Kumunat ang kilay ni Donna. Napaka-misteryoso mo. Ano ang ginagawa mo sakto? Panipi. Si Sandhurst ay tagasunod ni Daryl ngunit nang nakita niya si Daryl kanina sa main hall, hindi siya binati. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at umalis sa hall, iniisip niya. Nararamdaman ni Daryl ang pag-aalinlangan ni Donna, kaya huminga siya ng malalim at sinabing, Senior. SITER, ako talaga si Daryl. Panipi. Kalmado ang mukha ni Daryl nang sabihin nitong ang kanyang emosyon ay nahayag sa kanyang mga mata. Ano? Nanginginig si Donna sa gulat. Nakatitig siya kay Daryl nang walang laman, hindi makapagsalita ng medyo matagal. Hindi ba siya Sandhurst? Bakit siya si Daryl? Kung siya si Daryl, sino ang lalaki sa main hall? Ano ang nangyari sa tatlong galos sa mukha niya? Maraming tanong si Donna, naguluhan siya. Tinignan niya ng mabuti ang taong nasa harapan niya at maya-maya ay natuklasan niya iyon. Ang taong nasa harapan niya ay eksaktong kapareho ng kay Daryl noong wala siya galos sa mukha niya. Hindi pa niya ito gaanong binibigyang pansin bago ito mapansin. Ikaw, junior ka ba talaga ng kapatid? Tinanong ni Donna sa wakas. Mapait na ngumiti si Daryl at tumango. Ako si Daryl. Nang una akong makarating sa bundok gate, nakita kong hindi mo ako makikilala, kaya sinama ko ito upang maitago ang aking pagkakakilanlan. Hindi ko inaasahan na makukuha ni Zhangju ang isang tao na magpanggap na ako ang nanlilinlang sa lahat, kayo. Lalong nag-alala si Daryl. Dapat sinusubukan ni Zhangju na linlangan si Empress Chang'er sa pamamagitan ng pagkuha ng isang tao upang magpanggap na ako. Ang taong ito ay malas at tuso, hindi siya dapat payagan na magtagumpay. Panipi. Si Donna ay wala sa lahat, ngunit pinili niyang maniwala kay Daryl. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito iniligtas si Tina sa harapan niya at ang totoong Daryl lamang ang maaaring magkaroon ng napakahusay na medikal kasanayan. Kung gayon, ano ang susunod kong gagawin? Tanong ni Donna, kinakagat ang labi niya. Hindi nagatubili si Daryl at mabilis na sinabi, ang pinakamagandang gawin ngayon ay ang mabilis. Dalhin mo ako upang makita si Empress Chang'er. Kailangan nating makarating doon bago paman makarating si Zhangju. Panipi. Naisip ito ni Daryl. Ito ang magiging pipi na bagay na gagawin kung pupunta siya sa pangunahing hall upang harapin ang pekeng Daryl sapagkat ang pekeng isa ay masyadong katulad sa ang kanyang sarili. Magkakaroon siya ng malubhang problema kung ang mga alagad ng banal na sekta ng sekta ay hindi maniwala ka sa kanya. Kinagat ni Donna ang labi, tumango, at pagkatapos ay hinakay si Daryl na kumuha ng isang shortcut patungo sa Chang. Ginugugol ni ang kanyang pag-iisa. Gayunpaman, hindi napansin ni Donna o Daryl na ang isang figure ay tahimik na sumusunod. Sa likod nila, ang figure ay nagsuot ng kulay rosas na damit, may kaaya-aya na figure at magandang maganda. Mga tampok, ngunit may isang pahiwatig ng isang bagay na nagbabanta sa pagitan ng mga kilay. Si Tina iyon, na nailigtas ni Daryl kanina. Kabanata 2708. Kanina, napansin ni Tina nang hilahin ni Daryl si Donna palayo sa hall. Siya ay laging naghinala sa pagkakakilanlan ni Daryl. Nag-aalinlangan siya kapag ang isang tao, na inaangkin na tagasunod ni Daryl, ay hindi pumunta upang batiin sina Zhangju at ang
Peking Daryl. Lalong lumalim ang kanyang pag-aalinlangan nang makita niya si Donna na akay si Daryl. Papasok sa ipinagbabawal na lugar tahimik. Samantala, sabik na sabik sina Daryl at Donna na makita sina Chang'er, hindi nila namalayan. May sumusunod sa kanila. Ang Holy Saint Sect ay talagang napakalaki, lalo na ang ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok. Maraming tao ang nagpapatrolya sa lugar. Sa kabutihang palad, si Donna ay pamilyar sa lugar at pinatnubayan niya si Daryl upang maiwasan ang mga nagpapatrolyang disipulo. Maya-maya, nakita nila ang isang tahimik na bakuran na hindi kalayuan sa harapan nila. Ang liit. Ang looban ay puno ng mga kakaibang bulaklak at halaman, ginagawang maganda ang kapaligiran. Si Empress Chang'er ay nasa harapan ng bakuran. Dapat siyang nagtatanim. Pumasok ka at bisitahin siya, mananatili ako sa labas, sabi ni Donna. Tumanggaw si Daryl at akmang lalakad na nang biglang may narinig siyang galit tunog. Alam kong may mali, isang babae, may hawak na espada, sinisingil sa kanya mula sa salikuran. Si Tina pala yun. *F***sick, bakit sumama sa amin ang babaeng ito? Nagulat si Daryl at medyo inis sa loob. Nanginginig si Donna at mukhang medyo nabigla. Hindi niya inaasahan na aasahan iyon ni Tina. Sundan mo sila. Donna, hindi ba ang taong ito ay tagasunod ni Daryl? Si Daryl ay nasa hall, kaya bakit hindi siya? Punta ka kay Daryl, tanong ni Tina. Tapos malamig siyang tumitig kay Daryl, marahil, siya. Hindi ba ang tagasunod ni Daryl? Bakit mo siya tinulungan na pumasok sa ipinagbabawal na lugar? Kailangan mo. May isang ulterior motive. Panipi. Ay, kinagat ni Donna ang labi nito, hindi alam kung paano isagot. Alam niya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang totoong Daryl, ngunit maaari ba niyang sabihin kay Tina tungkol doon? Kung alam ni Tina ang totoo, siguradong pagsasamantalahan niya ito. Nakasuot ng mata si Tina nang hindi alam ni Donna kung paano tumugon. Wala akong kahit ano para sabihin. Panipi. Huminga si Daryl ng mahabang hininga. Sumagot siya, Tina, mayroon akong isang kagyat na usapin. Kasama si Empress Chang'er. Sana hindi ka magdulot ng gulo. Bukod, gagawin mo na matay kung hindi kita tinulungan kanina, kaya huwag mong kagatin ang mga kamay na nagpapakain sa iyo. Kagat ang mga kamay upang pakainin ka. Nagbago ang ekspresyon ni Tina nang narinig niya ang kay Daryl. Sinabi. Inilahad lamang ni Daryl ang kanyang pain point. Naiinis siya. Kung hindi dahil sa Daryl, hindi niya kailangang humingi ng paumanhin kay Donna sa publiko. Hindi ako mapakali sa kung sino ang taong ito. Hindi ko hahayaan ang taong madali akong pinahiya pumunta kahit anuman. Naisip ni Tina sa sarili at siya tumingin kay Daryl, ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot at ang mahabang espada sa kanya. Kamay ay buzzing. Donna, nagdala ka ng mga tao sa ipinagbabawal na lugar at lumabag sa mga patakaran ng sekta. Ngayon, anuman ang mangyari, maaaresto ka para sa iyong mga krimen. Kung alam mo kung ano mabuti para sa iyo, mas mabuti mong isuko ang iyong sarili. Sabi ni Tina sa may yelo na tono, kasunod ang pagtawag sa kanyang panloob na lakas upang saksakin ang kanyang tibak sa Daryl. Si Tina ay buong lakas sa kanyang pag-atake ng espada. Kung saan man dumaan ang kanyang mahabang espada, ang hangin sa paligid nito ay magiging magulo. Sumimangot si Daryl at akmang babatiin ang atake. Hayaan mo akong gawin ito. Biglang sigaw ni Donna at tumayo sa harap ni Daryl. Pumunta ka na una si Empress Chang'er, haarang ko siya. Pumunta ka. Inilabas ni Donna ang kanyang espada at mariing nakipaglaban kay Tina. Klang, klang, klang. Ang mahabang mga espada ni Tina at Donna ay nagkabanggaan, na gumagawa ng malakas na clanging. Mga ingay, si Daryl ay nasilaw ng paggalaw ng espada. Pareho silang banal na santo ang mga alagad ng sekta. Ang isa ay ang Ryukan Gold Altar Senior Sister, habang ang isa
ay ang Celestial Wood Altar Senior Sister, sila ay mahusay na tugma sa lakas. Kabanata 2709, Lagnat SI Editor Crying Face, Typo Errors Ahead Smiley Face. Saglit, natigilan si Daryl. Parehong nagkaroon ng labis sina Donna at Tina kaakit-akit na hitsura at tayahin. Ang kanilang mga kaakit-akit na kurba ay umuusbong. Habang sila ay naglaban ng matindi sa kalagitnaan ng hangin. Mahirap para kay Daryl na manatiling kalmado habang pinapanood ang mga ito. Matapos ang panonood sa kanila ng higit sa 10 segundo, natauhan si Daryl. Hindi siya nag-atubili matapos mapansin na pareho silang dalawa. Lakas, kaya mabilis siyang naglakad papunta sa harapan bakuran. Nais niyang sumali sa laban, ngunit pinigilan niya dahil nababalisa siya upang makita si Empress Chang'e. Bukod dito, tiwala siya sa lakas ni Donna, alam niyang napipigilan niya si Tina sa paghabol sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Daryl sa maliit patio. Katok-katok. Hindi sumakay si Daryl at kumatok ang pintuan muna, ngunit wala tugon. Balisa si Daryl habang iniisip niya, makakapagpahinga na ba si Chang'e? Binuksan niya ang pinto at naglakad bilang gaanong makakaya niya sa loob ng silid. Siya walang pagpipilian kundi ang makapunta sa Chang'ang silid ni kahit nagpapahinga na siya. Si Zhang Ju ay nasa pangunahing bulwagan kaya kailangang magmadali si Daryl at magbigay ng impormasyon Chang'e ng sitwasyon bago si Zhang ginawa ni Ju. Nabigla siya kaagad pagkalakad niya at nakita ang tagpo sa loob niya. Humugat ng mahabang hininga. Sa mabangong silid, isang payat na figure nakaupo sa silid, isinasawsaw ang larangan ng paglilinang. Si Chang'e pala, nakasuot lang siya isang sutla na damit na nagpamalas sa kanya kaakit-akit na mga kurba. Bagaman mayroon siya nagtatanim ng bukod sa loob ng 3 taon, nagpalabas pa rin siya ng isang malakas na aura. Pagkatapos ng panonood sa kanya ng ilang sandali, siya ay handa nang magsalita. Sinong nandyan? Napansin ni Chang'e. Paggalaw at iminulat ang kanyang mga mata ng lahat ng biglang titig kay Daryl. Tumingin siya nagtataka. Gaano katapang ang taong ito? Paano siya naglakas loob pumasok sa ipinagbabawal kong lugar? Siya naisip. Tulad ni Donna at ng iba pa, si Chang'e hindi man lang nakilala si Daryl. Pagkatapos lahat, gumugol siya ng 3 taon sa wild deserted secret region at nagkaroon galos sa mukha niya. Tiningnan niya ng sobra iba sa dati. Ako, magpapaliwanag sana si Daryl, ngunit naputol siya kaagad. Sinabi niya salita. Walang kahihiyan. Gaano ka manggahas na lumabag sa ipinagbabawal na lugar ng Holy Saint Sect? Ayaw kumilos, kaya pumatay. Sarili mo, malamig na sabi ni Chang'e. Ibig niyang sabihin ang sinabi niya nang wala pagdududa. Naniniwala si Chang'e na kahit papaano ang taong ito ay pumasok sa silid niya, dapat may masamang balak. Paano siya hindi magagalit na halos ang kanyang katawan ay halos tumambad sa trespasser sa kanyang kakulangan damit. Gayunpaman, siya ay mayabang at ay hindi nais na madungisan ang kanyang mga kamay upang pumatay sinuman. Naramdaman ni Daryl na walang magawa nang marinig niya Chang'e. Dapat mayroon si Chang'e na isip na ako ay isang pervert. Empress, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagpaliwanag si Daryl at naglakad pasulong ng dahan-dahan habang nagsasalita. Sa parehong oras, siya rin nagulat nang matuklasan si Chang'e lakas. Hindi inaasahan, ang lakas ni Chang'e umabot sa huling yugto ng langit antas ng pagtaas hanggang hindi nagkita. Sa loob ng 3 taon, may kumpiyansa si Daryl na si Zhang Ju ay walang alinlangan na mamatay kung si Chang'e ay sumali sa kanya pagkatapos. Sinabi niya sa kanya ang totoo. Labis na hindi nazama si Chang'e nang makita papalapit sa kanya si Daryl. Naisip niya na may gagawin siya. Ang yabang mong bata, ikaw lang. Humihiling na mamatay, sigaw ni Chang'e. Buzz. Kaagad pagkatapos, Chang'e nakataas ang kanyang malajade na kamay at isang malakas alon ng panloob na enerhiya agad na puno ang buong silid. Isang makapangyarihang puwersa na buo sa isang iglap.
Pagkatapos, isang espada anino umusbong. Bagaman ang anino ng Taybak ay isang lamang kaunti pa sa isang talampakan ang haba, ito ay nakasisilaw at malakas. Malinaw na, ang anino ng Taybak ay binago ni panloob na lakas. Whoosh! Tumingin si Chang'er kay Daryl. Walang pakialam sa isang alon ng kanyang kamay. Ang anino ng Taybak ay napunit sa hangin at patungo kay Daryl na may kamangha-mangha bilis. Kabanata 2710. Pumunta sa impyerno. Malamig na sabi ni Chang'er. Hindi pa rin niya napansin na ang nasa harapan niya ay si Daryl. Hiss. Sa isang iglap, ang anino ng espada ay mabilis na pumutol sa hangin ng takot na takot. Nasa isang kisap mata, malapit na itong maghiwalay Daryl sa kalahati. *6. Nagulat si Daryl nang maramdaman ang lakas ng anino ng Taybak. Nang unang makilala siya ni Daryl ng 3 taon nakaraan, ang kanyang lakas ay hindi iyon nakakatakot. Hindi niya inaasahan na mag-ayos ng sobra pagkatapos hindi siya makita. Sa loob ng 3 taon, ang kanyang larangan ng paglilinang napabuti ng mas mahusay nang, siya ay paglilinang sa pag-iisa sa banal Saint Sect. Kailangang itaas ni Daryl ang kanyang kamay at iwagayway ito sa hangin upang makabuo ng isang protection. Kalasag sa simula ng oras. Ayaw niyang labanan si Chang'er. Alam niya na galit si Chang'er kaya't pinapayagan niya itong ilabas ang galit at huminahon down bago niya ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Klang! Sa isang iglap, ang anino ng Taybak ay sumabog sa protection na kalasag, nagpapadala ng isang marahas na panginginig. Agad na binasag ng anino ng espada ang protection na kalasag. Ang protection na kalasag ay agad na nabasag ng Taybak. Anino at Daryl daing habang siya staggered paatras. Huminga siya ng malalim at tiniis ang tumataas na chi at dugo sa kanyang katawan. Empress, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, mangyaring makinig sa aking paliwanag. Ako. Si Daryl. Panipi. Daryl. Kinilig si Chang'er. Kumunat ang mga kilay niya habang nag-aaral. Daryl, maingat. Ikaw. Kumusta ka maging ganito? Anong problema, may mga galos sa mukha mo? Napuno ang magandang mukha ni Chang'er, may pagtataka nang siya nagkomento. Mahaba itong kwento. Ngumiti si Daryl, mapait nilayon niyang magpahaba maikling kwento. Gayunpaman, bigla na lang, si Chang'er nanginginig at bumagsak sa malambot kama, daing sa sakit. Nagulat si Daryl nang makita si Chang'er na papasok tulad ng isang estado. Napatulala siya. Nakapulupot si Chang'er, tumulo. Pawis habang nanginginig ng marahan ang kanyang katawan. Parang nakikipaglaban siyaan matinding sakit. Anong nangyayari? Euro, natigilan si Daryl. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ito nangyayari. Pumasok siya sa kwarto habang si Chang'er ay nagsasakaat. Pagkatapos ay nagalit ng espada ang galit na si Chang'er, atake sa kanya. Maaari ba siyang nagdurusa mula sa isang psychotic break? Tama si Daryl. Si Chang'er ay nagambala habang nagmumuni-muni at paglilinang. Nang malaman ni Chang'er na ang nagkakasala ay si Daryl, siya ay ganap na nabigla, nagamulo ito sa kanyang estado ng pag-iisip. Reaksyon ni Daryl at mabilis na lumakad kay Chang'er. Empress, okay ka lang? Humiwalay ng bahagya ang pulang labi ni Chang'er bilang nais niyang magsalita, ngunit hindi niya magawa isang salita. Pakiramdam niya ay ang kanyang katawan ay nagyelo sa yelo. Patuloy ang kanyang katawan umiikot habang ipinaglalaban ang sakit. Nagpanik si Daryl. Ang sitwasyon ay seryoso. Nasa huling yugto si Chang'er ng antas ng langit na pagtaas ng langit at Daryl maaaring walang kakayahang tulungan siya. Pinag-isipan ito ni Daryl at siya nagmamadaling umusad. Empress Chang'er, huwag kang magpapanik. Tutulungan kita. Sa nasabing iyon, gagamitin na niya ang kanyang panloob na enerhiya upang matulungan siyang sugpuin ang hindi magagawang puwersa sa kanyang katawan. Malamig. Sobrang lamig ko. Chang'er bulong at yamakap kay Daryl. Lahat ng biglang halos mawalan siya ng isip. Sa sandaling yakapin niya si Daryl, Chang'er ay nagbubulong-bulungan ng mapangarapin mga mata. Kamahalan, ikaw ba iyon? Iyo, kamahalan.
Si Chang'er ay nasa huling yugto ng pagtaas ng langit at magdurusa mapaminsalang kahihinatnan kung nagkaroon siya ng psychotic break. Si Chang'er ay hindi mas mahaba sa kanyang tamang pag-iisip at noon ay pagkakaroon ng guni-guni. Naisip niya na si Daryl ay Emperor Hauyi. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.